na mabuhay bilang isang mananampalataya sa Panginoon. And Rome chapter 10 verse 7. So the faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nung hindi pa tayo na nakakakinig ng salita ng Panginoon, o nung hindi pa tayo nananampalataya, nung hindi pa tayo saved, mga kapatid, at tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon doon. Sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, doon na di jaya na napatawad, di pamamati tayo iti ako, at isusga po na nga agda kayo dito ng tao. Amen? Kaputa kayo tayo pa'y nagandun ti sa uti ako, tapos pamamati tayo, matagdapay na mapatibgal tayo pamamati. Amen? Hallelujah. Not only does faith come by hearing the word of God, but obedience is produced by hearing the word of God. Hindi lang daw faith ang mapuproduce, hindi daw lang pananampalataya. Sana ka pamamati kung mapatawad, hindi pa nagdunod tayo karag isaot niya po. Doon di pa it produced by hearing the word of God, obedience, parang tulog. Kanayon na absent nga alakip, di pa nagtulog dahil isaot niya po. Amen! Kanayon na absent nga may balat, kala tayo, iti pa nagtulog di isaot niya po. Noon na tayo, nagsenserpi tayo iti ako. Kung sinasabi tayo natin na tayo nananampalataya sa Panginoon, kung hindi naman natin inuubihan ka ng salita, niluloko lang natin ang ating sarili. Sinasabi mong nananampalataya ka, sinasabi mong nagbabasa ka ng Biblia, kung hindi mo naman sinusunod, kung hindi naman natin sinusunod, useless. Paano aangat ang ating buhay kung hindi naman natin susundin? Amen! And Exodus chapter 24 verse 7. And he took the book of the covenant and read it in the audience of the people. And they say all that the Lord has said we will do, and be obedient. Sa ating mga ano dito sa lugar, mga kapatid, kung sino man sa atin na may nagsasabi sa atin na gawin natin ito, gawin mo ang ganyan, masapol na at ako madili pa nagtulog ka rin puso din. Di mas lalo na sa salita ng Panginoon. Amen? Para sa ganun, tayo ay mas blessed. Tayo ay mas pagpapalain ng Panginoon. Kung tayo mag-obey sa Kanyang mga salita. Ito yung pinakamahirap na gawin ng isang mananampalataya, mga kapatid, yung mag-obey. Madali lang magsalita, pero mahirap mag-obey. Mahirap gawin. Kaya, dawagan tayo tiyako, natulungan na tayo, nagtulog ka rin sa unang kamsa. And Psalms chapter 119 verse 11. Siguro may kabisa tayo, ito yung kamsa. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Saying, I have hidden your words in my heart. Ituloy ko, sa ulit puso at doon pagpasok ng ka. Kaya di ba mga tayo makabsat na sa ulit ako, idulin tayo kumakaragit kung di puso tayo. Amen. Tapos lagi wagas tayo, tapos lagi tandaan tayo sa serserbi niya, kaya tayo na tayo, kaya di pasok.
maramihan tayo. And James chapter 1, verse 22 to 25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Yung sabi ko kanina. But be doers of the word and not hearers only. Saan tayo ang kumakadun nga? Be doers. Deceiving your own souls. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Nagsamin tayo ka ng kasal. For he beholdeth himself and goeth his way in his own way, forgetteth what manner of man he was. Nung nagsamin tayo, makita tayo ba tayo, maging tulupin man tayo, malipatan tayo man tayo, dahil lang tayo. But who's looking into the perfect law of liberty and continueth therein, being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Tingnan natin, mga kapatid. Hindi lang sana tayo hearer, but be a doer. And God shall bless us in his deeds. Mabildisyonan tayo kay pagsa. Agbalintay nga naggasat. Isang wanan ti ako. Kaya kariswanin na makakikita ka tayo magsa, makapagbalintay ko mga silaw. Karapata. Kasi, example tayo magsat ni Abraham. Idinanggan namin sa uti ako, ibaganan mapanay dapon biyanan na isa ang kakasat. Dahil pamati na ti ako, idinanggan na rin sa uti ako, nagtulugan na. Umanya tinarami ti ako, saan na rin anak na itatong na isa na may isang amin. Iso nga ito pagtulugan tayo sa uti ako, nagtimang mga tayo kakasat. Kung aramidan tayo, kung pagtulugan tayo, di ako bendisyonan nanto. All the aspect of our life, from head to foot, God will bless us. Palakpakan ng di ako. Nung pagtulugan tayo sa uti ako, amin nga sa pulan tayo. Ito di ako. Kas, di ba kaya tingnan? He blessed us all the aspect of our life. Yung huli, mga kapatid. Number 3. Sabi dito, the time is almost here. Kaya ang Panginoon, kapatid, ang gustong-gusto ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, ay yung pag-aralan natin ang kanyang mga salita, ay ang ating pakinggan ang kanyang mga salita sa kanyang ilagamit sa mga pastor natin sa lahat ng tumatayo dito sa harapan, mga kapatid, upang ibahagi ang kanyang mga salita kung tayo ay mag-obey sa kanyang mga salita. Then ang Panginoon gusto niya tayo i-prepare. Gusto niya tayo, kaya tiyak na maisagana, tibiyag tayo nga nalayin. Gapo, at itsyempo, at datayo iti-uuli na. Huwag sana natin sabihin, mga kapatid, malayo pa ang nababalik ang Panginoon. Kamali kapsa. No, medyo lang tumuna tayo. Siguro nung bata pa tayo na papakinggan na natin na sinasabi, malapit na ang darating ng Panginoon. Hanggang ngayon natin napapakinggan pa rin natin, mga kapatid, na sinasabi ng mga apostol natin na malapit ang
Totoo yun. Lukas na kinabayag na ng taon tayo na lang nangyagan tayo makabsat aking gana ito di asinit manan. Tiya iti ako. Suma, kaya tiya po maadalin tayo dahil sa unang kabsat. Kaya tiya po mabasal tayo, amon tayo, pagtulungan tayo makabsat. Kamuti biyag tayo may sangana anay ang iyayin na kabsat. Tapno awang tukumak, pakabakalawan tayo sa mana. Dagiti saon niya ako kabsat isot Panginoon dahil tayo balik nga sa tuwan. Tapno may karita ito, nga sumagot itong tiyempo mo may nalang dagiti suhamin na mamati. Pinagsilsalbi, nga napod maging kuwana. May nagwala dagiti napuno nga mga dada, dagiti napuno nga pultulnog ka dagiti sahon na kapsat at may sakay tuma. Awag mo man mapugaw to para tayo makapsat. Uray mo yung sa tunggal, may sa kumaka na tayo makapsat, awag to at mapugaw. Amen? Aman ko mga kamag na pamilya tayo makapsat, awag ko at mapugaw to. Pakabayaran, di man adda tayo dito yung nabaw tinaga. Di kinagasat tayo, gapot at pinati tayo, gapot at paspasaran tayo sa uti ako. May sagsagaran ni biyak tayo makapsat. At kung nagtawag mati ako, ito sumama tayo wildahan. My good and faithful servant. Magantay ito tibiyag na ayon. Amen. Santay ito mga mapugaw. Gabutin ito basahan na huwag sa uti ako isot mga ibanda ka na tayo. Isot mga isuro ka na tayo. Tapos santay na mapugaw kakabsat. So may kararagan tayo kakabsat. Nagiti kakabsat tayo na naglamisan di mati. That God restore them the joy of their salvation. At numalagip na kumati damo mayat tayo ti ako. At may satay kumang mangiray dayaw kinapatik unay nalang kakabsat. Siguro saan tayo na may nagbasa tayo ti Biblia kakabsat, maamuan tayo dagijay. Agbalik tayo mga sirip kat maamuan tayo dagijay mapaspasama kanagiti sumang masang-sang maring maldaw. Kinkanagiti maldaw kakabsat. Marami na siguro tayong napapakinggan na hindi mabuti sa ating kapaligiran. In the other nation, ni Barack Obama kakabsat, at dalitin yun na naunang karagito yun nga daw sa napasama ka na dyan pa ng injection na iti ko na health Obama's health care dito yung tinakain tudukan na kapsat ito ay kanawakin for health. Anong dito mas pasama kapsat ito basahin tayo ng Biblia tayo maamang tayo. Dagiti ayos, dagiti gen-gen kakabsat. Crisis na nangyayari na sa ating buhay. Dagiti pa nagsisiyan, dagiti iglesia. Pag ilasinan ng kakabsat na sidiran mga masidiran tiyay we are in the last days. Huwag na tayong magwali-wali sa ating pananampalataya mga kapatid. Kundi, mas lalo pa tayo, sana tayong magpursige sa ating pananampalataya. Kung kahit ano man ang napapakinggan natin sa ating mga kapaligiran, kung may nag-upos pa sa'yo, kung may na dapat tinang pagpabain ka na tayong kakabsat, kinanyaman na mararag ka rin tayo. Ipupos na ito at